Good morning, good afternoon, good evening. Ayan guys, may bago tayong pagkain, ha? Ayan, may kutsinta. Kutsinta, puto. Yung magpuputo guys, inihingian ko ng ng kutsinta. Ayan, binigyan ako kutsinta guys. Ayan, thank you sa magkukutsinta. Ay, saan? Kain ha? Kain. Ay, tinidor. Tayo. Hindi tayo nag-pray pala. Dapat nag-pray pala tayo bago kumain. Sige. Kailangan mo nangyari. Maraming salamat po sa Ayan guys, kain na tayo. Wow, naging tangkling tayo. Ang sarap ng kutsinta niya guys. Oh, may ano to eh. May yema. Sarap guys. Dikit yung yema sa sarap guys. Nadikit yung yema sa pastiso. Ito po, kutsinta. Sarap din ang kutsinta niya. Sarap. Itong puto. Hoy, kumain ka na. Baka babusan kita. Natin ng puto. Di pa nalason. Nanghingi nga ako eh. Thank you sa mama. Binigyan ako. Ang puto, ang kutsinta. Sabi ko sa kanya, utangin ko. Ilista niya sa tubig. Yung isa. Sabi ko, hingin ko na lang kung ayaw mo. Nangingi eh. Sarap ng kutsinta. Dati to, taglilima lang to eh. Ngayon tumaas na siya. Naging tatlo siya. 3.20. Sarap ng breakfast. Sarap. Kain na. Baka maubos ko. Hindi ko rin nakundi. May nakaalala sa akin. Kain na. Ayan guys, nagmuha ako ng talbos kamote doon sa garden ko kahapon. Itong lulutuin natin. Yan yung sinasabi ng kapitbahay mo, naghihirap ka na. At least, masarap yun at masustansya yung aking gulay. Kapitbahay mo, sabi niya, naghihirap na pong tao. Okay lang. Yan na lang, kayang kainin. Masustansya yan. May sa maging kambing ka, kumain ka ng damo. Pecha di peligro daw yung gano'n. Yan. Sarap yung gulay. Kahapon, yung isdang prito, binigay sa akin ni Myla. Patayin mo Yung asawa ng pinsan ng partner ko. Binigyan niya, anak ng tatay, daw ang gulo-gulo mo. Patayin mo yung ilang, nakakamain mata ko. Binigyan kami ng ng isda. Pinaksil ko tsaka prinito ko. Wala namang kakain na iba. Ako lang mag-isa. Pinapakpapak ko na nga, hindi pa rin maubos. Kaya ginawa ko guys, nagbili ako ng malunggay, kamatis, sibuyas, malunggay. Ginisa ko siya, tapos may sabaw. Hinimay ko siya ng walang tinik. Maghapon na ulam. Ang pinakain ko kay Titoy. Titoy, di ba Titoy? Ayan. Masustansya mga gulay. Pag ako nagpa-check up sa laging normal lahat ng pati dugo ko guys. Kasi mahilig tayo kumain ng mga gulay. Sabi ko nga, pag nagkakaedad na ang tao, kaya yung kapartner ko, lagi kong pinapakain ng prutas yun. Binibilahan ko siya ng prutas. Pinapainom ko pa siya ng gatas. Kasi guys, senior citizen na yon ang aking partner.
pag nakikita ko siya, yung pag-aalaga ko sa tatay ko, sa kanya ko na lang inuukol. Yung pagkikare ba ng bilang isang anak, di ba? Yun ang ginagawa kong pag-aalaga sa aking kapartner. Ninja. Na hindi ginagawa ng tunay na may-ari sa kanya. Yung kapartner ko naman guys, naging kami naman, wala na sila. Kasi 10 years na silang hiwalay. Katunayan nga, nagparmahan na sila sa barangay. Sa kanilang paghihiwalay. Pero Kaso nga guys, hindi ko alam kung anong nangyayari sa babae, bakit nanggugulo. Eh siya naman daw nagsabing mag-asawa ka na. Dahil gusto daw niya mag-isa. baliktad yung utak. Tapos guys, kung ano-ano ba naman tinitira sa akin, Siya ba? matandang bungal na vlogger na pukpok. Nakakatawa ba yun guys? Di yung makakarinig at makakakita sa di matutuwa sa pinagsasabi niya kasi nga, hindi sila naniniwalang nagkaganon nga ako guys. Dahil kilalang kilala nila ako. Lalo na mga friend ko guys. Na hindi ko magagawa ang magganon. Magpukpok pa ba ako sa tindang ko to? Diyos ko Lord. I'm 50 na. Magpukpok pa ako. Diyos ko. Hindi sa... Sabi naman ng mga kaibigan ko at mga kilala ko, bakit daw hindi ako tumatanda at hindi nagbabago ang itsura ko? Kagabi mo palaman, nilalagnat ako kagabi. Kaya hindi na ako nakagalaw. Sabi ko sa'yo, bago ka matulog, mag-pray ka. Kasi maraming taning ngayon. Maraming mangko, maraming taning. Yun guys, yung kapartner kong yun, kinulam yun. Pinamaga yung mukha niya. Pero, nung panahon na nagkaganon siya, kahit isang anak na tinawag niya, walang lumapit sa kanya na tumulong. Diba? Kaya kawawa naman yung gurang na yon. Kailangan pa ba magsuporta ang senior citizen? Hindi na. Dapat legal age na talaga yun. Ang senior citizen dapat, siya ang alagaan at siya ang suportahan at tulungan. Kita nga. Ngayon, yung babae, hindi yata na alam ang case ba about the man na senior na, si Tatang. Yes, ako man nagsabi sa kanya na magsuporta siya sa anak niya. Kasi nga, pag kami naman magkasama, Tangangot yun eh. pag kami magkasama, sa pinupuntahan namin, nagsa-sideline din ako. Kung halimbawa, nag-cook ako, syempre may sarili akong sahod din. O kaya, naglalabada ako ng mga damit ng mga boys. Para pagdating galing laot, may makubra ko. Kasi hindi ako sanay na walang pera, pero sa mabuting paraan. Sa lahat ng dumadiskarte talaga ako ng pera sa mabuting paraan ng gagaling. Ninja. Tsaka yung taong yung guys, yung kapartner kong yan, dati yung ayaw ko yan. Nagsiksikan lang sa akin yan. Pero habang tumatagal guys, habang matagal ko na siyang nakasama, doon ko nakikita ang pagkatao niya na mabait siya, mabuting tao siya. Kaya habang tumatagal, nahulog naman yung ko doon, yung loob ko sa kanya. Kaya hindi lang pera ang habol doon, pagkikare. Sa relation, hindi mahalaga kung mag-sex kayo o hindi. Hindi yun ang mahalaga eh. Ang importante sa relation guys, yung compatible kayo, parehas kayo ng gusto, at masaya kayo, di ba? Nagsusuka ng dugo. Masaya kami. Wala, tinandaan. Naging masaya ako guys. Tinandaan ko na lang kung saan sila pupunta. Yung time na na-experience ko yung mga sumakay ko sa bangka, gano'n. Masayang masaya ako, nag-adventure kami kung saan kayo pupunta guys. Dati kasi pangarap ko lang yun eh.
ngayon, ang pangarap ko, mga natupad na. Hindi lang natupad, hindi lang panaginip, kasi naganap. Kaya, pag may pangarap ang mga tao, kayang mong abutin yun. Kaya mong marating ang bagay na gusto mo. Wala naman akong sinabi na hindi natupad o naganap. Pag gusto ko ang bagay, gaganap at matutupad. Oy, kumain ka na at baka yung langaw na maglanding dyan. Busin mo yan. This is my coffee. Yan. Kape tayo. Pitulong. Sana po, ang pagpapalaki na, tayo po ay tayo ang unang guro ng ating mga anak. Diba? Kape ka lang. Bago ang mga teacher nila. Habang lumalaki ang ating mga anak, dapat tinuturuan natin sila ng mabuting asal at marunong maggalang sa matanda. Yung mga anak ko guys, kahit kami ng tatay niya hiwalay, ng partner ko, tinuturuan ko pa rin silang lumapit sa ama nila. Kasi, hindi sila mabubuo kung hindi dahil sa tatay nila. Kaya kahit saan nyo makita ang ama nyo, mag-bless kayo. Yan ang turo ko sa kanila. Huwag nyong anuhin. Pati yung kapatid nila sa labas, pinaglapit ko sila. Hindi ko sila tinuruan na magalit sa isa't isa. Kasi, kahit di naman sila magkapatid na buo, dugo pa rin ang ama nila yon. Kaya yun, kahit saan sila magkita, nagkaka-close sila, nagkakakwentuhan, yun naman dapat ang tama, diba guys? Tapos ang mga lola dapat, ang mga apo, turuan nila ng mabuting asal. Swagger. Hindi yung magalit sa lolo o sa tatay sa tatay nila. Ganon. Dapat ganon ang pagpapalaki. Dapat ang mga magulang lagi lang nasa gitna. Sa gitna yan. Hindi mo laging pagguluhin, pag-awayin, maghidwaan ang mga tao. Kailangan laging isipin ang pagmamahal at pagrespeto. Sa iba-ibang lugar na napuntahan ko, naobserbahan ko ang mga kabataan kakaibang pag-ugali. Walang mga disiplin. Lahat ng lugar na-observe ko. Kasi minsan, nakikisalamuha ako sa mga kabataan. Pagkwentuhan ako, inaalam ko kung anong mga nila, kung mga background, kung anong nila, kung anong mga behavior nila. Tapos kung may mali silang sinasabihan ko, wag ganyan, hindi dapat ganyan. Gano'n naman dapat, 'di ba? Kahit di mo sila anak, pangaralan mo sila at payuhan ng tama. Kasi ang tao, habang nabubuhay tayo guys, ang katawan lupa natin, gamitin natin sa kabutihan. Gamitin natin na makatulong tayo sa kapwa natin. Hindi lang pansariling kaligayahan. Kung makakatulong tayo sa ikakabuti ng iba, bakit hindi natin gawin, di ba? Gawin natin kung anong tama. Gawin ang mga tamang dapat gawin. Hinihika ka na naman. Lagyan natin ng yung likod mo, langis. Bat, para lumipad ka na. Haplasan natin ang langisan para natutuyuan ka na naman siguro ng pawis. Thank you for my watching. I love you. Coffee na lang tayo. Tayo magluluto pa. Nakapaglinis na ako guys sa labas kaninang maagang maaga.
Naglinis na ako sa labas. Nagsuklay na ako ng paligid. Dahil mamaya yan, high tide na naman. Ayan, tingnan natin yung kanin kong sinaing. Kung ano nang lagay. Inin na. Na ito, kusina namin. Sunugin yung basura. Nag-ulan-ulan kasi dito, tapos may high tide dito mamaya hanggang 20. Yung mga halaman ko, nalungkot na. Ay, masaya na pala. Ayan, mulaklak na. Nagkadahon na sila ulit kasi nang ulan na yun eh. Ayun, may pinya-pinyahan nga ako. Alam mo na pinya-pinyahan. Ayan, palisdan. Yung kalan ko. Kalan ko guys. Dito ko na tinambak. Malinis na dyan. Basahan, sampay. Suklay na ako ng daan dyan kanina. Yan. Di pa nga ako tapos magwalis. Magwawalis pa tayo. Walis, walis, walis. Kunti na lang yung wawalisin. Dahil mamaya, pag high tide, may dala na ng mga basura ang high tide. Kaya winalis ko na to kanina. Dadaspanin. Kunti na lang. Diyan sa puno dyan guys. May kaibigan ako nakatira dyan. Alam mo, laki-laki yung puno. Minsan naka-hide sa likod. Ayan guys. Ayan. Ayan. Ang paligid namin. Talagang may perish dyan sa paligid dyan. Pag nakikita ko sila sa panaginip ko. Dyan lang sila sa gilid-gilid. Ayan. Thank you for watching. I love you. Ay na, pataas na yung high tide. Ang baha, pataas na. Ang taas na naman yung baha. Yan. Pasok ng tubig, malakas ang pasok ng tubig. Daming isda. Hello fish. Ang daming fish dyan guys. Pataas yung high tide. Hanggang dito na yan mamaya dito sa ano. Kaya meron tong ganyan-ganyan eh. Para pagbaha, dyan natungtong. Sa amin mataas, hindi masyadong naabot ng baha. Dito lang yun, hanggang dyan ang tubig. Hanggang dyan. Buti na lang maaga ako naglinis. Mamaya, pag yung mga basura dyan, lalapit dito, itatamba ko dito naman. Mga basura ng ilog. Linisan ko ang ilog kasi nga, para matuwa naman yung inang kalikasan. Para magbigay ng maraming isda pag nililinisan ang karagatan. Thank you for watching. I love you.